normal sa pagpalain pagmamahal, pagkakantaan and society devotion, was Alexander Gomez on March 5th. At ang topic ko na tatalakayan natin ngayon ay ano ang purpose ng prayer maliban sa mahilig sa Diyos. Yung po ating pag-aaral ay tungkol sa Luke chapter 22 verse 42. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga nagsalita ng Diyos. Sinasabi nito na si Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. O sa Tagalog, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngayon ay huwag ang kalooban ko ang nangyari kundi ang sa iyo. Teaching number 1, prayer is alignment of thoughts with God's will. Ang panalangin ay pag-aari ng ating puso sa kalooban ng Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang paraan ng pag-inig. Hindi ito ay isang pagkakataon upang ating nais at damdamin ay may amin sa nais ng Diyos. Salit ay pilit natin ang ating nagustuhan tulad ng ginawa ni Jesus sa krus. Tinawag ang kalooban ko kundi ang sa iyo. Kaya hinahayaan natin ang Diyos na mukhang manguna. Dito natin matutunan ang tunay na pagsanat at pagpapakumbaba. Teaching number 2, prayer is enjoying God's presence. Ang panalangin ay pagtamasa sa presensya ng Diyos. Sa panalangin, hindi lang tayo nahihinig kundi nararanasan natin ang matamis na presensya ng Diyos. Sa piling namin kapanagaan, kalakasan at naglalakad. Kawag isang personal at buhay na compliant sa kanya bilang kumanatin. Hindi isang formal at ritual lamang. Teaching number 2, prayer is God's means of glorifying Himself. Ang panalangin ay paraan ng Diyos sa pagpaparangal sa kanyang sarili. Sa bawat proyekto na panalangin, ay papakita ang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kapag tayo nagdarasal, pinagkilala natin ang kanyang kapangyarihan, kabutihan at katapatan, at sa pamamagitan nito siya ay nanulungkati. Application number 1, pray to be in tune with God. Panalangin upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Gamitin ang panalangin hindi lamang upang ipahayag ang ating kagustuhan, hindi upang matutong magtiwala sa tanong ng Diyos kahit dito ayon sa ating inaasahan. Application number 2, pray communion. Panalangin upang magkaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos. Gawin ang panalangin bilang regular na bahagi ng iyong araw, hindi lamang kapag may problema, hindi sa bawat sandali ng nangyari. Sa ganitong paraan, mas malalim ang ating relasyon sa Kanya. Application number 3, pray to glorify God. Manalangin upang namanatili ng Diyos. Huwag lamang magdasal din upang purihin siya. Pasalamatan siya at ipakita ating pagpapasakop sa kanyang kabuuang pagka-Diyos. Yun lamang po ang aking